You're hired! Sigaw ng batang lalaki. Dahil pumasa ka, may advance payment ka na 200,000. Sabi naman ng batang babae. Napakurap ng ilang beses si Yesha dahil sa sinabi ng mga bata. Hindi pa rin naproproseso ng isip niya na nag-audition siya para maging mommy ng dalawang bata. Kanina lamang ay nagpapalaboy-laboy siya sa daan. Nagbabaka sakaling makakita ng pera na pambayad utang. Tapos ngayon, may solusyon na. Pero, hindi ba niya pagsisisihan ang mabilisang desisyon? Teka, saan kayo kukuha ng ganong kalaking pera? May guardian man lang ba kayo? Naguguluhang tanong ni Yesha. Lumapit ang dalawang bata kay Yesha. Ako si Eya, ang nakakatanda sa amin. Ito naman si Enzo. Kambal kami. May daddy kami. Ang pangalan niya ay Gabriel De Leon. Simula ngayon, kau na ang mami namin sa loob ng 1 taon. Napanganga naman si Yesha, hindi dahil sa kanyang magiging role sa kambal, kundi dahil sa pangalan ng daddy ng mga ito. Gabriel De Leon, ang pinakabatang successful businessman sa syudad. May marami itong negosyo. Sa isip ni Yesha, mukhang hindi magiging maganda ang resulta ng desisyong kanyang ginawa. Ano nga ba ang kailangan para maging isang tunay na magulang? Kaya rin kayang magsakripisyo ang isang ina sa anak na hindi niya kadugo at laman? Ito ang kwento ni Yesha at Gabriel kung saan umusbong ang kanilang hindi inaasahang pagmamahal bilang magulang at nakabuo ng isang masayang pamilya. Napabuntong hininga si Yesha habang malungkot na nakatingin sa mga bills sa kanyang harapan. Ang dami niyang bayarin at wala siyang mahingan ng tulong dahil ulila na siya at natutong buhayin ang sarili sa loob ng mahabang panahon. Yesha, buksan mo ang pinto! Rinig na sigaw ni Yesha mula sa labas ng pinto ng munting boarding house niya sa syudad. Tumayo naman siya mula sa pagkakaupo at tinungo ang pinto. Pagkabukas niya, bumungad sa kanya ang muka ni Aling Helia. Mabuti naman at naabutan kita dito. Anong balak mo sa utang mong 100,000 sa akin, ha? Ilang buwan na yun, Yesha? Kailan mo pa ba balak yun bayaran? Hinihintay mo bang umabot ba tayo sa barangay at kasuhan? Pasensya na po, Aling Helia. Kilala niyo naman po ako. Magbabayad naman po ako kung may pera ako. Huwag niyo naman po sana akong ipabarangay. Naghahanap po ako ng paraan. May pagmamakaawang saad ni Yesha. Tumaas naman ang sangkilay ni Helia. Isang araw. Bibigyan kita ng isang araw na palugit. Kapag hindi ka pa nakapagbayad, ay magkita na lang tayo sa barangay at sa korte. Bago pa makapagsalita si Yesha, tumalikod na si Helia at nagmarcha na paalis. Napabuga naman ng hangin si Yesha dahil binigyan nga siya ng palugit pero isang araw lang. Saan naman kaya siya kukuha ng 100,000 sa loob ng isang araw? Kinuha ni Yesha ang bag niya saka nagdesisyon na maglakad-lakad sa kalsada baka sakaling makahanap ng trabaho o kaya ay makakita ng 100,000 sa kalsada. Miss, baka interesado ka. Napatingin si Yesha sa isang lalaki na may iniabot sa kanya na papel. Kinuha naman niya yon at tiningnan. Mommy for hire? Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Malaki ang binibigay nilang sweldo. Natawa naman si Yesha at bago pa makapagsalita, umalis na ang lalaki na nakatuksido at may itim pang sunglasses na suot. Para itong nasa movie na Men in Black. Muling tiningnan ni Yesha ang papel saka nagdesisyong puntahan ang lokasyon na nakalagay sa papel. Wala namang mawawala. Lalo na at naiengganyo rin siya sa 200,000 na advance payment. Nilakad niya ang lokasyon dahil hindi naman malayo sa kinaroroonan niya.
Napadpad naman si Yesha sa isang may kaliitang auditorium kung saan pagpasok niya ay may stage pa sa harapan. Naglakad siya sa gilid at nakita ang iilang mga babaeng nakapila. Sa pagkakaalam ko, anak daw sila ng isang bilyonaryo. Kailangan mo lang silang ma-impress para mapili ka bilang mami nila. Ang laki ng perang binibigay nila. Rinig niya siya na sabi ng isang babae. Ayusin mo ang pila mo, iha. Huwag masyadong malikot para hindi tayo pagalitan at paalisin. Napalingon siya sa likuran niya at bumungad ang nakangiting matanda sa kanya. Walang piling edad, basta't babae ang pwedeng magpa-audition. At dahil nasa lokasyon na rin naman si Yesha, sumabay na lang din siya sa pila. Mabilis na umusad ang pila hanggang sa si Yesha na ang sumunod. Nakilala naman agad ni Yesha ang nagbabantay sa pila. Ito ang lalaking nagbigay sa kanya ng papel. Tiningnan lang siya nito, saka pinaakyat sa may kaliitang stage. What's your name? Trabaho? Edad? Saan nakatira? Single o taken? Saka magkwento ka rin ng buhay mo. Sabi ng batang babae na nasa ibaba ng stage, nakaupo sa upuan na may katabing batang lalaki. Ako si Yesha Castillo. Wala akong trabaho. 25 na ako at nakatira malapit lang dito. Wala akong pamilya. Single ako. Ulila na ako at binubuhay ang sarili ko. Bakit mo naman napili na mag-audition dito? Hindi ko naman piniling mag-audition dito. Binigyan lang ako ng isang papel ng lalaki na kasama nyo yata. Tapos sinubukan kong tumingin dito. Hindi talaga ako sigurado sa nangyayari. You're hired! Sigaw ng batang lalaki. Dahil pumasa ka, may advance payment ka na 200,000! Napakurap ng ilang beses si Yesha dahil sa sinabi ng mga bata. Hindi pa rin naproproseso ng isip niya na nag-audition siya para maging mommy ng 2 bata. Kanina lang ay nagpapalaboy-laboy siya sa daan. Nagbabaka sakaling makakita ng pera na pambayad utang. Tapos ngayon, may solusyon na. Pero, hindi nga ba niya pagsisisihan ang mabilisang desisyon? Teka, saan kayo kukuha ng ganong kalaking pera? May guardian man lang ba kayo? Lumapit ang 2 bata sa kanya. Ako si Eya, ang nakakatanda sa amin. Ito naman si Enzo. Kambal kami. May daddy kami. Ang pangalan niya ay Gabriel De Leon. Simula ngayon, ikaw na ang mami namin sa loob ng 1 taon. Napanganga naman si Yesha. Hindi dahil sa kanyang magiging role sa kambal, kundi dahil sa pangalan ng daddy ng mga ito. Gabriel De Leon, ang pinakabatang successful businessman sa syudad. May marami itong negosyo. Sa isip ni Yesha, mukhang hindi magiging maganda ang resulta ng desisyon na ginawa. Bakit ako ang pinili nyo? May nakalinya pa. Hindi nyo ba uubusin ang lahat ng mga gustong mag-audition? Ayaw na namin. Ayos na kami sa iyo, Mami. Kasi kadalasan sa kanila nandito para sa pera at sa daddy namin. May iba rin naman na masyado kaming gustong alagaan. Masama yun. Napatingin naman si Yesha sa batang si Eya nang may inabot itong papel sa kanya na may kasamang ballpen. Kinuha naman yun ni Yesha at tiningnan. Isa yung kontrata. Pinirmahan naman iyon ni Yesha nang pilitin siya ng kambal. Anong nangyayari rito? Sabay na napalingon ang lahat sa biglang dumating. Napansin din ni Yesha na wala na ang mga babaeng nakapila kanina. Daddy! Sigaw ni Enzo sa papalapit nilang daddy na si Gabriel. Ano na naman tong kalokohang ginagawa nyo, ha? Nakakunot noong tanong ni Gabriel at napatingin kay Yesha.
Mabilis namang umiling-iling si Yesha at dumipensa sa sarili. Wala po akong kinalaman dito at wala rin akong ginagawang masama sa mga anak mo. Napatingin si Gabriel sa papel na hawak ni Yesha. Kinuha niya ito na hinayaan naman ni Yesha. Mommy for hire? Pagbabasa ni Gabriel sa kontrata. Pumayag na po kayo, Daddy. Nakapirma na kami at ang bago naming mommy. Sinong kasabot ninyo sa kalokohang to, ha? Hello po, sir. Inutos niyo po kasi na gawin ang lahat para sa kasiyahan ng kambal. Kaya tinulungan ko sila sa gusto nilang ito. Sabi ng isang lalaking nakasuot ng tuxedo. Nanlaki naman ang mga mata ni Yesha nang makilala ang lalaki. Ito yung nagbigay sa kanya ng papel sa kalsada. Ikaw yung kanina? Yung namimigay ng impormasyon tungkol sa audition ng kambal? Ako si Butler J, ang nataasang magbantay sa kambal. At tama, namimigay nga ako ng impormasyon tungkol sa audition para mas maraming mapili ang kambal. Daddy, please. Wala na kaming ibang hinihiling pa eh. Gusto lang naman naming maranasan na magkaroon ng mommy. Bakit siyang napili niyo? Sabay tingin niya kay Yesha. Mabilis namang nagsalita si Yesha. Mabait ako at magaling ako sa mga bata. At hindi rin ako pabaya. Kailangan ko rin talaga ng pera. Kaya kahit ano, gagawin ko. Kahit gawin niyo akong babysitter ng kambal, ayos lang sa akin. Kapag hindi mo nagustuhan ang pangangalaga ko sa mga bata, pwede mo akong palayasin anumang oras. Hindi naman agad nagsalita si Gabriel dahil nag-iisip pa siya. Hindi niya agad matatanggihan ang mga anak at mas lalong hindi niya masisisi ang mga ito na maghanap ng ina. Sige, tatanggapin kita. Pero gagawa muna ako ng background investigation tungkol sa'yo. Gaano katagal ang investigasyon? Pwede ba akong mag-advance payment? May kailangan lang talaga akong bayaran. Tatawagan ka na lang mamayang gabi. At si Butler J ang magbibigay sa'yo ng advance payment. At susundo sa'yo mamayang gabi. Kapag walang dumating na Butler J sa inyo, hindi ka tanggap. Bago pa makapagsalita si Yesha, tumalikod na si Gabriel habang hila-hila ang kambal. Malungkot namang kumaway ang kambal kay Yesha na kinawayan din niya. Napahabuntong hininga na lamang siya. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Sir Gabriel. Bigyan mo na lang ako ng number mo at magkita na lang tayo mamaya. Matapos ibigay ni Yesha ang kanyang cellphone number kay Butler J, nagpaalam na rin ito saka umalis. Matapos ang ilang sandali, nagdesisyon na rin si Yesha na umuwi at maghintay ng swerte. Palubog na ang araw at malapit nang sumapit ang gabi. Nakakulong naman si Yesha sa boarding house niya habang nakatingin sa kanyang cellphone. Mabilis namang sumapit ang gabi. Napabuntong hininga si Yesha at tumayo para maghanda ng hapunan. Tutungo na sana siya sa kusina nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis naman niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Mag-impake ka na. Susunduin kita matapos ang 10 minuto. Bungad na sabi ni Butler J mula sa kabilang linya. Bago pa makapagsalita si Yesha, pinatay na nito ang tawag. Hindi naman mapigilan ni Yesha ang mapatili, sabay talon dahil sa saya na nararamdaman. Sa wakas ay kusa nang lumapit ang swerte sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi man gaano karami ang gamit ni Yesha kaya natapos din siyang mag-impake bago dumating si Butler J na binigyan niya ng kanyang address. 100,000 pesos ang binigay ni Sir Gabriel sa'yo na advance payment. Sakto lang para makabayad ka sa iyong utang. Ayos lang naman yun sa'yo, di ba? Sasabihin ko sa'yo lahat ng kailangan at bawal mong gawin sa pamamahay ng mga De Leon. Ayos na ayos po sa akin ng 100,000. Ipangbabayad ko po yun kay Aling Helia. Maraming salamat po. Kinarga na ni Butler J ang mga gamit ni Yesha sa kotse.
Bago nila tuluyang nilisan ang lugar ni Yesha, ay nagbayad muna siya ng mga utang niya kay Aling Helia. Gulat man ang ginang, nagpasalamat pa rin siya ng husto sa dalaga. Ano ang itatawag ko sa'yo? Tanong niya kay Butler Jay na nagmamaneho na ng kotse habang siya ay nasa backseat na nakaupo. Kung saan ka komportable. Sabi naman ni Butler Jay. Pwede bang Jay na lang? Mahaba na kasi yung Butler Jay. Walang problema. Katahimikan naman ang namayani sa dalawa nang muling magsalita si Jay. Single dad naman si Sir Gabriel. Simula noong sanggol pa ang kambal. Mayaman ang mga magulang niya at sa kanya napunta ang lahat ng yaman nila noong namatay sila. Mahal na mahal ni Sir Gabriel ang kambal kaya huwag mo silang abusuhin. Mabait si Sir Gabriel sa mga taong nakikita niyang mabait sa kanya, lalo na sa mga anak niya. Kung curious ka naman tungkol sa tunay na mami ng mga bata, hindi ako sigurado pero mukhang buhay pa nga ito. Kung buhay pa siya, bakit siya hindi hinanap ni Sir Gabriel? Alam naman niyang nangungulila ang mga bata sa ina nila, di ba? May mabigat na dahilan at hindi ko rin alam kung ano ang dahilan yon. Halos 7 taon pa lang akong nagtatrabaho sa kanya. Hindi ko na naabutan pa yung tungkol sa detalye ng tunay na ina ng kambal. Inutos lang sa akin ni Sir Gabriel na huwag akong magbanggit tungkol doon sa mga bata. Tumangutango naman si Yesha. Bukod doon, pwede mo rin bang sabihin ang mga gusto at hindi nila gusto? Tulad sa pagkain, activities at iba pa. Parehong allergic sa peanuts si Eya at si Sir Gabriel. Si Enzo naman ay allergic sa almond. Nakakatulog ang kambal kapag binabasahan ng istorya bago matulog sa gabi. Madalas nagpapatimpla ng kape si Sir Gabriel sa gabi at ayaw niya ng maiingay, lalo na ang maraming tao. Sa pagkain naman, hindi mapili ang tatlo. Pero mas mabuti kung ihahanda mo ay presentable sa mata. Sasabihin din naman nila kapag ayaw nila sa sala. Marunong ka bang magluto? Oo, marunong ako magluto dahil natuto akong mag-isa. Huwag kang mag-alala. Sobrang linis at sobrang arte ko pagdating sa pagkain. Maayos din ako mula sa hygiene gamit pagkain at kilos. Mabuti kung ganun. Kapag nagkaproblema ka rin o kapag may tanong ka, malalapitan mo rin ako. Matapos ang ilang sandali ay natapos rin ang pag-uusap nila. Nakarating na rin sila sa bahay ni Gabriel. Pagpasok sa malaking bahay, bumungad naman agad kay Yesha ang kambal. Mami! Mami! Sigaw ng dalawa. Sinalubong naman ni Yesha ng yakap ang kambal. Hindi awkward kay Yesha ang pagtawag ng kambal sa kanya ng mommy. Hindi naman siya ganoon ka-overreact. Saka pinili din niya ito, kaya talagang gagawin niya ang lahat, magampanan lang niya ang dapat niyang gampanan sa mga bata. Hindi po kami natulog dahil hinihintay namin kayo. Talaga? Tapos na ba kayong maghapunan? Mabilis namang tumango si Enzo. Oh siya, tara na. At patutulugin ko na kayong dalawa. Excited namang humawak sa magkabilang kamay niya ang kambal. Sabay-sabay silang naglakad sa hagdan paakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwarto ng mga ito. Unang pinatulog ni Yesha si Enzo, habang si Eya naman ay naligo pa sa kwarto nito. Magkaiba sila ng kwarto ni Enzo. Tutulungan sana ito ni Yesha pero kaya naman daw ito ni Eya. Nagbasa si Yesha ng kwento kay Enzo. Matapos ang ilang sandali, natapos rin naman ito. Good night, Mommy. Bulong ng bata. Ngumiti naman si Yesha sa kainayos ang kumot ni Enzo. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. Good night at sweet dreams, anak. Nang makitang nakatulog na si Enzo, ay tumayo na si Yesha. Pinatay niya ang ilaw sa loob ng silid at lumabas na. Sunod naman niyang tinungo ang silid ni Eya na nasa kabila lang.
Pagpasok niya ay nadatnan naman niyang nasa harap ng malaking salamin si Eya habang pinapatuyo ang buhok nito gamit ang tuwalya. Matagal pa yan. Dito ka sa kama. I-hairdry ko ang buhok mo. Sumunod naman sa kanya si Eya. Sinimulan ng patuyuin ni Yesha ang buhok ni Eya gamit ang hairdryer. Marunong po akong gumamit niyan, pero natatagalan po ako palagi eh. Ganun ba? Mas madali kasi ito kapag may kasama ka. O kaya kapag abot mo talaga ang buhok mo. Mas madali itong gamitin ng mga matatanda. Ilang sandali pa bago muling nagsalita si Eya. Hindi po ba awkward sa inyo na maging mami namin? Hindi po ba at single kayo? Naranasan niyo na rin po bang maging mami ng iba? Tandaan mo, Eya, hindi lahat ng bagay ay kailangan ng experience, lalo na ang pagiging magulang. Saka kahit na single ako at hindi pa nagkakaanak, hindi awkward sa akin ang maging mommy niyo dahil nakikita kong mababait kayong mga anak at magkakasundo tayo. Talaga po? Pero sa tingin ko nahihirapan si daddy sa amin eh. Marami siyang ginagawa para sa amin ni Enzo. Kahit na gusto naming magkaroon ng time kasama niya, ay naiintindihan din namin ang ginagawa niya. Sa kabilang banda, nasa labas naman ng pinto ng kwarto ni Eya si Gabriel, nakikinig sa pag-uusap ng kanyang anak at ni Yesha. Huwag kang mag-alala, Eya. Hindi sa lahat ng panahon, mananatili ang isang bagay. Gaano man ka-busy ang daddy mo, darating ang araw na hindi na siya magiging busy at magkakaroon na siya ng time para sa inyo. Kasama ka pa rin ba namin, Mommy, pag nangyari yun? Hindi ako sigurado pero titingnan natin. Tumalikod naman si Gabriel at umalis sa pinto. Bumaba siya at tinungo ang kusina. Matapos matuyo ang buhok ni Eya, pinahiga na rin siya ni Yesha. Anong gusto mong kwentong babasahin ko? Tanong ni Yesha habang naghahalongkat ng librong pambata na nasa drawer ni Eya katabi ng kama. Wala po ba kayong kwento? Sige, may kwento ako. Makinig ka dahil napakaganda ng kwentong to. Sige! May isang maliit na magsasaka na nagngangalang Juanito. Masigasig siya sa pag-aararo ng lupa sa kanilang maliit na sakahan. Kahit na maliit lang yung lupa niya, pinipilit ni Juanito na pagbutihin yung kanyang trabaho araw-araw. Isang araw, dumating yung matinding pag-ulan na nagdulot ng malakas na pagbaha sa kanilang lugar. Tinangay ng baha ang kanilang mga pananim at natabunan ang kanilang mga taniman. Nawala ng pag-asa si Juanito at nag-isip na sumuko na lang. Kawawa naman po ang magsasaka. Wala po bang tumulong sa kanya? Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon may tumutulong sa atin. Madalas, sarili lang din natin ang makakatulong sa atin. Pinagpatuloy naman ni Yesha ang kwento. Ngunit, isang araw, may matandang lumapit sa kanya at sinabing, "Huwag kang susuko, Juanito. Ang bawat pagsubok ay pagkakataon para magpatuloy sa buhay. Ang iyong kasipagan at determinasyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay." Nabuhayan ng loob si Juanito at nagsimulang ibangon yung kanyang taniman. Matapos itong masaksihan ng karamihan, nagbasya ang lahat na magtulungan hanggang sa unti-unti nilang naibalik yung ganda ng kanilang sakahan. Natulungan din naman pala siya ng iba sa huli? Dahil nakita ng karamihan ang pagsusumikap niyang mag-isa na ibalik yung ganda ng taniman niya. Kusang lalapit yung tulong sa'yo kung sa kabila ng hamon ng buhay, pipiliin mo pa ring tumayo kahit mag-isa ka lang. Tatandaan ko po yan, Mami. Ngumiti si Yesha sa kainayos ang kumot ni Eya. Hinalikan niya ito sa noo. Good night and sweet dreams, anak. Good night, Mami.
Bulong din naman ni Eya bago pinikit ang mata at tuluyan ng nakatulog. Lumabas naman sa kwarto si Yesha matapos patayin ang ilaw sa kwarto ni Eya. Bumaba siya at tinungo ang kusina. Medyo nagulat naman siya nang madatnan si Gabriel na nagkakape. Magandang gabi. Pwede bang makikain? Nahihiyang tanong ni Yesha. Napakunot naman ng noo si Gabriel. Hindi ka pa naghahapunan? Dahan-dahan namang tumango si Yesha. Ba't mo inunang patulugin ng mga bata? Kumain ka muna sana, kahit saglit lang kanina. Yun ba? Ayos lang yun. Sanay naman na ako na late kumain. Saka priority ko talaga muna yung kambal ngayon eh. Maraming pagkain dyan. Gawin mo ang gusto mo at kumain ka kahit ubusin mo pa yung stocks dyan. Pag sinabi kong gawin mo ang gusto mo, yung mga gusto mong linya sa trabaho at hindi ka kasama ng mga tao dito sa bahay. Walang problema doon. Hindi ako gagawa ng masama. At maraming salamat din sa pagtanggap niyo sa akin dito. Gagawin kong makakaya ko para hindi kayo magsisi na tinanggap niyo ako. Hindi naman na nagsalita pa si Gabriel. Sungit? Anong sinabi mo? Wala. Magluluto ako. Baka may gusto po kayong ipaluto? Don't mind me. Hindi naman kita utusan. Priority mo dapat ang mga anak ko. Kayong bahala. Madali naman akong kausap. Pabulong niyang wika, saka nagsimula ng magluto. Nanatili naman si Gabriel sa kusina hanggang sa matapos magluto si Yesha. Bangong-bango siya sa niluluto ni Yesha pero hindi niya ito pinansin. Ang totoo ay hindi pa nakapaghapunan si Gabriel at hindi pa rin buo ang kanyang tiwala kay Yesha. Kaya hindi siya basta-bastang kakain na lang agad sa luto nito. Ay, sayang. Ang dami ng naluto ko. Sabayan mo na lang kaya ako dito, no? Hindi ko talaga ito mauubos eh. Kumuha ng plato si Yesha at kutsara, saka inilatag sa harap ni Gabriel. Hindi nagsalita si Gabriel, habang si Yesha naman ay nag-umpisa ng kumain. Pansin naman ni Gabriel ang magkakasunod na subo ni Yesha, sabay higop pa sa tinolang manok. Hindi nakapagpigil si Gabriel at tumikim. Agad din naman niya itong nagustuhan. Hanggang sa nakita na lang niya ang kanyang sarili na kumakain kasabay si Yesha. Masarap ako magluto, di ba? Special talent ko kaya yan. Huwag ka nang mahiya mag-utos sa akin sa pagluluto ha. Natatawang sabi ni Yesha nang makitang busog na busog si Gabriel. Hindi ko tatanggihan ang sinabi mo, lalo't talagang nabusog naman ako ngayon. Para namang kiniliti si Yesha dahil doon. Nanggigigil siya rito at gustong-gusto niyang asarin si Gabriel. Sige po, matulog na kayo. Ako na po ang bahala rito. Tumayo naman ang lalaki. Huwag mo akong masyadong galangin. 1 taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Matapos mo magligpit dyan, matulog ka na rin. Sige po, walang problema doon. Good night and sleep well, Gabriel. Bigla namang kinilabutan si Gabriel sa huling sinabi ni Yesha dahil unang beses na may nagsabi sa kanya ng good night and sleep well na babae except sa kanyang anak. Masyado siyang nawiwirduhan. Nilisan ni Gabriel ang kusina at tinungo na ang kwarto para makapagpahinga. Tinapos naman ni Yesha ang gawain sa kusina bago tinungo ang kwarto niya sa bahay na nasa ibaba lang. Binigay sa kanya ang kwarto ng guest room. Pagpasok niya sa loob, sobrang laki ng espasyo. Malambot din ang kama at sobrang linis ng loob, lalo na at puti pa ang pinto. May iilang gamit din. Masaya at kontento naman si Yesha sa bagong kwartong tutulugan niya. Kinabukasan, maagang gumising si Yesha para makapaghanda ng agahan para sa lahat. Walang katulong si Gabriel. Madalas silang kumakain ng common na pagkain o kaya ay sa labas kumakain o kaya naman ay nagpapadeliver na lang. Good morning mga anak! Kain na! Nagluto ako ng bacon, fried rice, egg, saka sausages.
Masayang sabi niya nang makapasok ang kambal sa kusina. Good morning, Mommy! Good morning, Mommy! Sabi naman ni Eya sa kanilapitan si Yesha at niyakap. Oh, upo na dali. Kumain kayo ng marami ha, para palaging malakas. Pumasok naman si Gabriel sa kusina. Good morning, kids. Alis na ako. Magpakabait kayo rito, ha? Aalis? Mag-breakfast ka muna. Marami ka pa namang oras May 30 minutes ka pa. Tiningnan naman siya ni Gabriel nang may pagtataka sa mukha. Paano mo nalaman yun? Sorry, sir. Nasabi ko po yata sa kanya. Bigla namang saad ng kakasulpot lang na si Jay. Oh, good timing, Jay. Halina kayo. Upo na kayo at sabay na tayong kumain lahat. Sige na, Daddy. Di na tayo kumakain ng sabay Pagbigyan mo na kami ngayon. Wala namang nagawa si Gabriel, kundi yang umupo na lang din. Umupo rin si Jay at sabay na nga rin silang lahat na nag-agahan. Matapos kumain, nagpaalam na rin si Gabriel. Hinatid naman siya ni Yesha sa labas ng gate. Hindi ba masaya kumain ng sama-sama? Konting gawain lang naman yon para na rin sa mga anak mo. Pag-iisipan ko yan. Pumasok na sa kotse si Gabriel habang kinawayan naman ni Yesha ang nagmamanehong si Jay. Mag-ingat kayo sa biyahe. Nang tuluyan ng makaalis si na Gabriel, sinarado na nga ni Yesha ang gate at pumasok na sa loob. Niligpit niya ang mga pinagkainan nilang lahat sa kainayos ang dapat ayusin sa kusina. Nakikipaglaro at nakipagkwentuhan si Yesha sa kambal buong araw habang inaasikaso rin ng maayos ang tanghalian ng mga ito at pinaiinom din ng mga vitamins. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumapit na naman ang hapon. Nagluto si Yesha ng hapunan. Pinakain ang kambal at pinatulog. Hindi pa umuuwi si Gabriel kaya't nanatili muna si Yesha sa sala. Nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng librong nakita niya. Gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Napatingin si Yesha sa nagsalita. Nakita niya si Gabriel nakakapasok lamang sa main door. Oh, nariyan ka na pala. Nakalak kasi yung gate kaya hindi muna ako natulog para pagbuksan kayo ni Jay. Tulog na ang mga bata. Kumain na ba kayo? Tapos na kaming kumain. Nasa likod na ng bahay si Jay. Magpahinga ka na. May bahay na maliit sa likod ng bahay ni Gabriel kung saan namamalagi si Jay. Matanda ng 5 taon si Jay kay Yesha at gusto niya itong ituring na kuya, lalo at mabait ito sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung ano ang nangyari sa kambal buong araw? As long as maganda at masaya ang araw nila, yun na yun. Pagod ako. Magpapahinga na ako. Hindi na nakapagsalita si Yesha nang maglakad na paakyat sa ikalawang palapag si Gabriel. Kahit na prioridad ni Yesha ang kambal, hindi pa rin siya komportable sa kilos ni Gabriel sa mga anak nito. Ayaw niyang mawalan ng atensyon si Gabriel sa kambal dahil may nag-aalaga na ng mga ito. Lumipas ang mga araw at linggo, ganoon pa rin ang set-up. Gigising si Yesha ng maaga para maghanda ng agahan. Sabay silang kumain lahat. Bubuin ni Yesha ang araw ng kambal at uuwi namang late si Gabriel. Pwede ko bang ilabas ang mga bata ngayon? Sa park lang kami sa malapit, dito, para naman makalanghap sila ng hangin sa labas. Isama mo si Butler, Jay. Ingatan mo sila. Aalis na ako. Gamitin niyo yung kotse sa garahe. Hiningi naman ni Gabriel ang susi ng kotse kay Jay at umalis na. Ganoon niya ba talaga kamahal ang kumpanya niya? O baka naman nagiging work addict na yung amo ko? Hindi ka ba nag-aalala? Baka need niya nang magpatingin sa doktor? Tumawa naman ng mahina si Jay. Talagang ganoon siya. Kung yan ang tingin mo, bakit hindi mo siya baguhin? Mukhang kaya mo naman yun lalo at kung may sidekicks ka. Napakunot naman ng noo si Yesha sa katiningnan si Jay. Mommy, tara na sa park! Excited na sabi ni Enzo.
Pumayag naman po si Daddy, di ba? Nakuha naman agad ni Yesha ang ibig sabihin ni Jay nang magsalita ang kambal. Oo naman, pumayag ang daddy nyo. Gagala tayo ngayon at susunduin mamaya ang daddy nyo sa office niya para sabay tayong maghapunan mamaya. Nabuhayan ang mga mata ng kambal at mas naging excited sa sinabi ni Yesha. Good luck. Bulong ni Jay. Makulimlim ang langit pero hindi naman mukhang uulan. Saktong-sakto lang ang klima para sa mga bata na naglalaro sa park. Nakangiti si Yesha na pinagmamasdan ng kambal na naglalaro sa swing sa park. Nakikita rin niya na marunong ang mga ito na makihalubilo sa iba pang bata. Halos magtatatlong linggo ka na sa trabaho. Kaya mo pa ba? Tanong ni Jay. Nakaupo sila sa isang bench. Kayang-kaya naman, no? Hindi naman makukulit ang kambal. Talagang masunurin din sila. Saka talagang mababait sila. Naalala ko tuloy nung kabataan ko. Masayahin din ako pero hindi gaanong mabait. Buti hindi ka pa nag-asawa, no? Ang tagal mo na kay Gabriel. Natagalan mo yung kasungitan niya? May girlfriend ako. Hindi kami madalas magkita pero plano ko na siyang pakasalan. Saka mabait naman si Sir Gabriela sa kabila ng pagiging strikto niya sa kilos at muka. Talaga? Congrats! Kailan naman ang kasal? Magpo-propose pa lang ako. Iniisip ko pa dahil ayoko pang umalis sa trabaho ko. Bakit naman? Ang laki nang naitulong sa akin ni Sir Gabriel. Nakapag-ipon ako ng malaking pera. Pero ayoko namang basta-bastang umalis na lang sa poder niya. Kailangan kong makita siya na masaya at makahanap ng bubuo ng pamilya niya. Iniisip ko nga na baka ikaw na yun, Yesha. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba siya natitipuhan? Paano kung totohanin mo na lang kayang pagiging mami mo sa kambal at sumubok ng pag-ibig kay Sir Gabriel? Ano ba yung kalokohang sinasabi mo, Jay? Ako? Kahit na gusto ko si Gabriel, di naman niya ako magugustuhan, no? Normal lang akong babae. Sobrang taas niya. Hindi ko maabot. Hindi ko rin nakikitang magkakasundo kami. Huwag mo munang pangunahan ng lahat. Tingnan muna natin kung saan papunta ang mga nangyayari ngayon. Naku, kung ano-ano na naman yung nai-imagine mo, ah. Kinakabahan kasi ako eh. Hindi lang para kay Sir Gabriel, kundi pati na rin sa kambal. Anong ibig mong sabihin? Nakakuha kasi ako ng mga impormasyon tungkol sa tunay na ina ng kambal. Buhay pa yun. Sana hindi na nga makabalik sa buhay ng kambal eh. Dahil sigurado ako na magiging magulo ang lahat. Paano naman gugulo? Hindi ba't good news yun? Bago ko lang nalaman, sinabi sa akin ni Sir Gabriel nung nalasing siya na setup ang nangyari sa kanya noon sa isang babae na hindi naman niya kilala. Nilasing siya, may nangyari sa kanila at nabuntis niya yun. Hindi nagpakita ang babae. Matapos ang 9 na buwan, ay nakita na lang ni Sir Gabriel ang kambal sa labas ng gate at may note na nagsasabing anak niya nga ang mga yon. Dahil sa DNA test, ay nadiskubre nga na anak niya nga ang mga kambal na yon. Nasira siya noon pero pilit siyang bumangon. Sa bago niyang pagbangon, doon na ako nakapasok. Iniisip mo bang kapag bumalik ang tunay na ina ng kambal, may masama itong pakay sa kanila? O may masamang balak? Tumango naman si Jay. Tiningnan naman ni Yesha ang kambal na masayang-masayang naglalaro. Hindi yun mangyayari hanggat nasa tabi nila ako. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanila. Nariyan ka rin naman kaya aasahan kita. Ngumiti naman si Jay at tumango. Nagpalipas sila ng ilang oras sa park saka nag-decide na umalis at kumain ng tanghalian sa restaurant. Pagkatapos magtanghalian, sunod naman silang gumala sa mall para mamili ng gustong bilihin ng kambal at nag-groceries na rin para sa bahay. Sumapit ang 4:00 ng hapon at napagdesisyonan nila na sunduin na si Gabriel sa office nito. Nadatnan naman nila si Gabriel na hinihilot ang noo habang nakatingin sa mga papeles nito sa mesa. Daddy!
Sigaw ni Enzo sabay takbo, papalapit kay Gabriel. Sumunod naman sa kanya si Eya at sa kaniyakap nilang pareho ang kanilang daddy. Anong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong. Lumapit naman sa kanya sina Yesha at Jay. Susunduin ka namin dito, Daddy. Sa bahay tayo kumain ng hapunan ng sabay-sabay. Napabuntong hininga naman si Gabriel. Marami pa kasi akong inaasikaso, anak. Mababa ang stocks ng kumpanya? Clothing company ba? Pwede naman ninyong ayusin ang supply chain kung kinakailangan. Kada oras ang monitoring. Magiging maayos yon o kaya marketing and advertising through online at sa ibang bansa. Pwede kang gumawa ng event kung saan nagpo-promote ng products nyo with guests from around the world na mga business professionals. Napakurap naman ng ilang beses si Gabriel habang nakatingin kay Yesha, pati na rin si Jay. Paano mo nalaman ng bagay na yan? Nakapagtapos po ako ng business administration. Na-expose rin ako sa business worlds. Mahilig akong manood at magbasa tungkol sa business. Hindi nga lang ako pinalad na makapasok sa mga kumpanya. Hanggang sales lady lang ako. Baka makatulong po siya sa kumpanya, sir. Subukan niyo kaya yung ideya ni Yesha. Nag-isip naman saglit si Gabriel bago tiningnan si Yesha. Willing ka bang tumulong sa akin at magbigay ng ideya regarding sa company ko? Nag-isip naman si Yesha bago sumagot. Willing ako pero may kondisyon. Anong kondisyon? Sabay kang kakain sa bahay ng agahan at hapunan. Sa isang linggo, magbibigay ka ng oras sa kambal na gumala. Saka sa darating na linggo, magsimba tayo at pumunta sa amusement park. Deal or deal? Kumislap naman ang mga mata ng kambal sa kanyang sinabi. Sige na, Daddy. Pumayag ka na. Tiningnan naman ni Gabriel si Jay para sana tumawag ng backup pero nakapag-thumbs up lamang ito sa kanya. Okay, fine. Deal. Nagpalakpakan naman ang kambal dahil napabilib sila kay Yesha. Nakisabay naman sa palakpak si Jay. Natawa na lamang si Yesha sa tatlo. Mag-aalas 5 na. Uwi na tayo? Sa bahay na lang tayo mag-usap tungkol sa kumpanya mo. Magluluto pa ako. Wala namang nagawa pa si Gabriel kundi ang tumayo at dalihin ang kanyang suitcase. Hindi ba pwedeng sa labas na lang tayo kumain? Bakit naman? Hindi ka ba nasasarapan sa luto ko? Huwag mo namang sanayin sa restaurant ang mga bata. Magluluto ako ng masustansyang mga pagkain para sa kanila. Hindi na nagsalita pa si Gabriel at sumunod na lamang sa gusto ni Yesha. Parang proud naman ang kambal dahil sa kanilang nakikita na nakakita na ng katapat ang kanilang daddy. Lumipas ang biyahe nila, nakarating na nga sila sa bahay. Surprise ang lulutuin ko kaya dito muna kayo sa sala. Gabriel, makipaglaro ka muna sa mga anak mo. Tatawagin ko na lang kayo kapag handa ng hapunan. Jay, pakibantayan na lang muna ang amo mo ha. Pakisiguradong makikipaglaro siya sa kambal. Dahil kapag hindi, magiging no deal ang pinag-usapan namin. Hindi naman nakapagsalita si Gabriel nang maglakad na si Yesha papunta sa kusina. Narinig mo ba yun, Jay? Inuutugusan niya pa ako. Sino ba siya sa inaakala niya? Hindi ko alam, sir. Pero mas mabuting sumunod na lang muna kayo. Sumunod na lang tayo, lalo na wala namang masama sa utos niya. Para din naman to sa kambal. Ay, hindi ko alam. Pero feeling ko, kinakampihan mo na siya ngayon. Close na ba kayo? Hindi po, sir. Napaka-loyal ko kaya sa inyo. Tiningnan na lamang ni Gabriel si Jay sa kanilapitan ang mga bata na nasa may sofa. Inutusan ni Gabriel si Jay na kunin ang mga laruan ng kambal. Masaya naman ang kambal nang makipaglaro ang kanilang daddy sa kanila. Matagal-tagal na rin mula noong naglaro silang tatlo. Matapos magluto si Yesha ay naghapunan na rin ang lahat.
Matapos kumain, pinatulog na niya ang kambal at pagkatapos, tinulungan si Gabriel sa problema nito sa stocks company. Matulog ka na. Ako nang magpapatuloy nito. Kaunti na lang naman ito. Curious lang ako. Buti hindi ka nag-asawa, no? O baka may hinihintay ka pa? Hindi ako nag-asawa. Dahil walang nakakasundo ang mga anak ko. Marami nang dumaan na babysitter sa kambal at lahat sila sumuko sa dalawa. So kapag may nakasundo ang kambal, aasawahin mo? Grabe naman yun. Dapat yung mahal mo talaga. Tiningnan naman siya ni Gabriel. Teka, saan ba galing yung tanong na yan? Ano ba ang pakialam mo kung mag-aasawa man ako o hindi? Napakamot naman sa batok si Yesha. Wala naman. Matutulog na pala ako. Sige, enjoy ka dyan ha. Good night na. Mabilis na naglakad si Yesha palabas ng kusina kung saan sila nag-uusap kanina tungkol sa kumpanya. Pag-alis ni Yesha ay hindi naman mapigilan ni Gabriel ang sariling mapatawa. Nawiwirduhan siya kay Yesha, pero naaaliw din siya rito. Napailing-iling na lang si Gabriel at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sumapit ang araw ng linggo at katulad ng deal ni na Gabriel at Yesha, maagang gumising ang lahat para magsimba. Nakadama agad sila ng kaginhawaan habang pumapasok sa loob ng simbahan. Ang malambot na ilaw ng mga kandilang kumikislap ay nagbigay ng maaliwalas na liwanag sa daanan sa gitna ng simbahan. Sa unahan tayo, sabi ni Yesha. Nakasunod sa kanya si Gabriel, ang kambal at si Jay. Umupo sila sa unahan kung saan malapit sa altar at nagsimulang magdasal. Gumaya naman ang kambal sa pagdarasal. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na rin ang banal na misa. Nagdasal si Yesha ng may pagpupuri at pasasalamat sa mga biyayang natatanggap niya sa kanyang buhay. Nakita naman ni Yesha ang mga munting ngiti sa labi ng kambal na nagmistulang natutuwa sa kapaligiran ng simbahan. Gusto niyo bang pumunta rito tuwing linggo? Mabilis namang tumango ang mga ito. Ang ganda po dito, Mami. Oo nga, gusto kong pumunta po rito tuwing linggo. Sige, gagawin natin yan. Ibinalik ni Yesha ang atensyon sa seremonya. Hanggang sa natapos din ito. Masaya nilang nilisan ang simbahan. Pupunta na ba tayo sa amusement park? Mamaya pa anak. Mamayang hapon pa kasi ang opening eh. Ano kaya kung sa park muna tayo? Ipakita nyo sa daddy nyo yung nilalaro nyo roon. Suhestyon naman ni Yesha. Mabilis naman siyang sinang-ayunan ng kambal. Wala namang reklamo si Gabriel at sumunod lang sa gusto ng dalawa at ng si Yesha. Tinatamasa ni Yesha ang liwanag ng araw at ang sariwang simoy ng hangin habang siya ay nakaupo sa bench. Mula sa kanyang kinaroroonan, natatanaw naman niya si Gabriel kasama ang kambal. Tumatawag ang girlfriend ko. Sasagutin ko muna. Babalik din ako. Sige lang, take your time. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Umalis din si Jay matapos makapagpaalam. Ibinalik ni Yesha ang tingin sa nakatayong si Gabriel sa ilalim ng puno habang naglalaro ng frisbee kasama ang kambal. Pansin na pansin ni Yesha ang pagmamahal sa mga mata ni Gabriel habang siya ay tumatawa at naglalaro ng masaya kasama ang mga bata. Nasaan si Jay? Tanong ni Gabriel na papalapit na sa kinaroroonan ni Yesha. May sinagot lang na tawag. Tapos na ba kayong maglaro? Ako tapos na. Medyo napagod ako kaya sila na nagpatuloy. Nag-enjoy ka rin naman ano? Di ba masaya namang makipaglaro sa mga anak mo? Nasisihan nga ako eh, kahit na hindi sila sa akin talaga galing. Lalo na't ikaw ang dugo at laman nila. Oo. And I really appreciate everything you've done. Hindi ko maisip na kung mapupunta pa ako sa sitwasyon ko ngayon. Kung di dahil sa'yo. Ayos lang yan. Ang importante ay ang mga nangyayari na ngayon.
Nag-usap lang silang dalawa hanggang sa bumalik si Jay at nagdesisyon silang gumala na naman sa ibang lokasyon. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa dumating ang hapon at nagdesisyon silang pumunta sa amusement park. Narating nila ang amusement park at makukulay agad na merchandise ang bumungad sa kanila sa kanilang pagpasok. Masayang-masaya naman ang kambal sa kanilang nakikita sa paligid. May malalaking patakbo ng roller coaster na kumikidlat sa kalangitan. Mga carousels na pinalilibutan ng mga manika at kabayo at malalaking gulong ng Ferris wheel na umaandar ng paikot-ikot. Meron ding palaruan kung saan may malalaking mga stuffed toy na handang ihandog sa mga manlalaro. May mga kahon ng cotton candy na kulay kahel kung saan may maraming bata ang pumipila para bumili. Gusto ko rin ng cotton candy! Sigaw ni Enzo. Binilhan naman ni Gabriel ang kambal, pati na si Yesha. Masaya naman itong tinanggap ng dalaga. Nasaan si Jay? Akala ko ba sumunod siya sa atin? Nasa kotse. Ayaw na niyang sumama at baka istorbo lang daw. Mag-enjoy na lang daw tayo. Tumangutango naman si Yesha. Sinundan nila ang kambal kung saan nila gustong pumunta. Namili rin siya ng mga tinda sa paligid at pumili ng rides para sakyan. Binuo nila ang gabi na puno ng saya at hindi malilimutang experiences kasama ang bawat isa. Nang mapagdesisyonan nilang umuwi na, ay nakatulog ang kambal sa kotse. Pagdating sa bahay, tinulungan naman ni Jay na buhatin si Enzo, habang si Gabriel naman ang bumuhat kay Eya. Pinahiga nila si Enzo sa kama nito at kinumutan ni Yesha. Sumunod naman nilang tinungo ay ang silid ni Eya at pinahiga rin ito sa kama. Thank you, Mommy and Daddy. Sana palagi tayong magbanding. Bulong ng bata habang inaayos ni Yesha ang kumot niya. Uulitin natin yon sa susunod na linggo, anak. Matulog ka na. Nilapitan ni Gabriel ang anak at hinalikan sa noo. Good night, anak. Good night, Daddy. Good night, Mommy. May ngiting sabi ni Eya saka ipinikit ang mga mata. Tahimik namang nilisan ni na Gabriel at Yesha ang kwarto ni Eya habang nasa labas lamang si Jay. Magpapahinga na po ako. Magandang gabi sa inyo. Umalis din si Jay at naiwan naman ang dalawa na magkatabing nakatayo. Magpahinga ka na rin. Malalim na ang gabi. Sige. Salamat sa lahat ha. Good night sa'yo. Naglakad na si Yesha pababa ng hagdan. Teka, Yesha. Napahinto siya nang tawagin siya ni Gabriel. Bakit? May problema ba? May iuutos ba kayo? Wala naman. Sige na. Good night din. Tumalikod na si Gabriel at naglakad na patungo sa kanyang kwarto. Napangiti naman si Yesha at tinungo rin ang kanyang kwarto. Kinabukasan, maagang gumising si Yesha pero hindi niya na nadatnan si Gabriel dahil maaga itong hinatid ni Jay sa opisina. May emergency raw ito na kailangang asikasuhin, sabi ni Jay, na bumalik din sa bahay pagkatapos maihatid si Gabriel. Habang nagluluto ng agahan sa kusina si Yesha, biglang pumasok si Jay sa loob na puno ng pag-aalala ang mukha. Yesha, kailangan ko ang tulong mo. Agad naman siyang nilingon ni Yesha. Napakunot ang noo ng babae. Ha? Bakit? Anong nangyari? Napalunok si Jay muna bago nagsalita. May naghahanap sa kambal at sinasabi niyang siya yung tunay nilang ina. Inihinto naman ni Yesha ang ginagawa niya, saka mabilis na lumabas sa kusina at tinungo ang gate sa labas, habang nakasunod naman sa kanya si Jay. Buksan niyo ang gate! Ilabas niyo ang mga anak ko! Gabriel, ibigay mo sa akin ang mga anak ko! Sigaw ng isang babae na nasa labas ng nakasarang gate. Pasensya na pero wala dito si Gabriel.
Bumalik na lang kayo mamayang gabi. Hindi kami nagpapapasok ng basta-basta sa kung sino-sino lang. Anong kung sino-sino? Ako si Andrea. Ako ang mami ng kambal ni Gabriel. Anak namin sila. Papasukin niyo ako dahil gusto kong makita ang mga anak ko. Hindi namin bahay to at wala ang may-ari. Kaya mas mabuting bumalik na lang kayo. Kahit anong gawin niyong pagsigaw-sigaw dyan, hindi ka pa rin naman namin pagbubuksan. At sino ka naman sa inaakala mo? Don't tell me! Ikaw tong naririnig kong umaagaw sa posisyon ko bilang mami ng kambal. Ikaw? Seryoso ba si Gabriel sa pagpili sa'yo? Ang mga bata ang pumili sa akin at hindi si Gabriel. Talaga ba? At nagmamayabang ka na niyan? Ako pa rin ang tunay nilang ina at wala kang karapatan sa kanila. Mommy, anong nangyayari? Napatingin si Yesha sa may pinto ng bahay at nakita roon ang nakatayong si Eya at katabi nito si Enzo. Jay, ayusin mo to. Tawagan mo na rin si Gabriel. Utos niya at mabilis na nalapitan ng kambal. Buksan niyo to! Mga anak, ako ang tunay niyong mami. Sumama na kayo sa akin. Tuluyan namang naipasok ni Yesha ang kambal sa loob. Sino po yun, Mommy? Hindi ko rin kilala, anak. Hayaan na muna natin yun. Kumain na muna kayo ng agahan nyo, Pinakain ni Yesha ng agahan ang kambal sa kusina, saka kinausap si Jay sa sala. Nakausap mo na ba si Gabriel? Ano ang sabi niya? Magsasalita na sana si Jay nang biglang may pumasok sa main door ng bahay, si Gabriel. Gabriel, mabuti at nandito ka na. Oh, it's nice to see you again, Yesha. Yesha, right? Pasensya ka na sa nangyari kanina. Wala naman akong masamang intensyon talaga. Gusto ko lang talagang makita ang mga anak ko. Kumunot naman ang noo ni Yesha, hindi dahil sa pagtataka, kundi dahil sa nararamdaman niyang hindi maganda kay Andrea. Pakiramdam niya, hindi niya ito mapagkakatiwalaan kahit na totoong siya ang tunay na ina ng kambal. Nilapitan ni Yesha si Gabriel at hinila papalayo kay Andrea. Ano ang nangyayari? Siya ba talaga ang ina ng kambal? Bakit bigla na lang siyang sumulpot? Nandito siya para makita ang mga bata. Kailangan naming mag-usap at magkasundo tungkol sa mga bata. Gusto kong bantayan mo sila ng maigi. Lalo na't pumayag na akong dumalaw-dalaw dito si Andrea. Ano? Ba't ka naman pumayag? Hindi ba't basta na lang niyang binili ng kambal? Sa labas ng gate ng bahay mo? Don't tell me. Bibigyan mo siya ng karapatan sa mga bata. Ha? Look, Yesha. Ang dami ko nang iniisip ngayon. Hayaan mo ako makapagdesisyon naman para sa kapakanan ng mga anak ko. Ano? Pwede ka namang humingi ng opinion sa akin o kaya kay Jay bago mag-decide. Huwag ka sanang magpadalos-dalos, Gabriel. Ako nang maghahanap ng solusyon sa nangyayaring ito. Isipin mo na lang ang kambal at huwag akong pakialaman sa pagiging ama ko sa kanila. Mommy, Daddy, anong nangyayari? Napalingon ang lahat sa labasan ng kusina at nakita roon si Eya at Enzo. Siya na ba si Eya? Ang laki-laki na niya! Lumapit si Andrea sa kinaroroonan ni Eya, habang si Eya naman ay napaatras. Huwag kang matakot, anak. Ako ang tunay ninyong mommy. Hindi ba't pinangarap ninyong makita ako? Nandito na ako at handa na akong alagaan kayo. Hindi ikaw ang mommy namin! Biglang sigaw ni Enzo, sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Yesha at niyakap ito. Nagulat naman si Andrea. Ako ang mami niyo. Ako ang nagluwal sa inyong dalawa. Humihingi ako ng tawad sa pag-iwan ko sa inyo pero iniwan ko naman kayo sa daddy niyo. Sana patawarin niyo ako mga anak. Pasensya na rin po pero tama po ang kapatid ko. Di naman namin kayo mami. May mami na po kami ngayon at siya si Mami Yesha. Naglakad si Eya palapit kay Yesha at tumabi rito. Hindi naman nakaimik ang dalaga sa sinabi ng kambal. Gabriel, ano to? Tinatanggi nila ako bilang ina nila.
Wala akong itinuro sa kanila. Kung ano ang sinabi nila, mula yun sa kanila. Masisisi mo ba sila na hindi ka kilalanin? Lalo at hindi mo naman talaga pinakilala ang sarili mo sa kanila. Baka kabayaran na ito sa mga ginawa mo sa aking masasama. Hindi ako papayag na basta-basta lang akong kalimutan ng mga anak ko. Kung hindi nila ako kikilalanin, saan ko silang kukunin kahit saan pa tayo magharap-harapan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Andrea. Anong pakay mo? Gusto mo ba ng pera? Kapalit ang kustodiyan ng mga bata? Magkano ang gusto mo at ibibigay ko? Basta tantanan mo lang kami. Kailangan ko ang mga anak ko. Umalis ka rito. Sa korte na lang tayo magharap. Tiningnan naman ni Andrea ng masama si Gabriel at Yesha. Tumalikod siya at nagmarcha palabas ng bahay ni Gabriel. Asikasuhin mo ang mga bata. Ako nang bahala kay Andrea. Sabi ni Gabriel kay Yesha. Tumango naman si Yesha at umalis na si Gabriel. Lumipas ang mga araw at hindi na muling nagpakita pa si Andrea, kaya inisip ni Yesha na naayos na ni Gabriel ang tungkol kay Andrea. Sa isang makulimlim na hapon, inilabas ni Yesha ang kambal sa park dahil gusto nilang maglaro kasama ang ibang bata. Pinagbigyan naman ni Yesha ang kambal dahil kasama rin naman nila si Jay. Yan! Yung babaeng yan, dakpin nyo! Pusasan niyo siya dahil kinidnap niya ang mga anak ko! Sigaw ni Andrea, napapalapit na sa kinaroroonan ni Yesha. Agad namang napatayo si Yesha mula sa pagkakaupo sa bench at gulat na napatingin kay Andrea na may kasama pang 2 pulis. Anong kalokohan to, Andrea? Anong kidnap ang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dalhin niyo siya sa presinto. Bago pa makalapit ang pulis kay Yesha, hinarangan naman na ito ni Jay. Ipinakita ni Jay ang ID card niya. Walang kidnap na nangyayari. Personal butler ako ng mga bata at ang babaeng ito ay ang mami nila. Labag sa batas ang ginagawa mong false accusation sa isang tao. Ano? Mommy? Kahit nagpa-DNA test pa tayo, ako ang totoo nilang ina. Dakpin niyo na yan! Dahil wala yung karapatan sa mga bata! Mommy, anong nangyayari? Bakit may pulis? Tanong ni Eya kay Yesha, nakakalapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, ma'am. Magiging maayos din ang lahat, anak. Sumama muna kayo kay Butler Jay. Sasama kami sa'yo sa presinto at tatawagan ko si Sir Gabriel. Aangal sana si Yesha nang kumapit ang kambal sa kanya. Halatang ayaw nilang humiwalay. Wala rin namang nagawa si Yesha kundi hayaan ang mga ito, habang si Jay naman ay tinawagan si Gabriel para ipaalam ang nangyari. Pagdating sa presinto ay nag-usap-usap ang lahat. Ma'am, sinasabi niyo bang nagpa-audition ang mga bata para magkaroon ng mommy? At ikaw ang kanilang napili. Kaya kanila mommy ngayon. Hindi naman po yata katanggap-tanggap yon. Ayos sana kung meron kayong relasyon ng daddy nila. Sabi ng police chief. Kaharap ni Yesha ang police chief kasama si Andrea. Tama po, chief. May kontrata nga po kami at legal yun dahil aprobado yun ni Gabriel. Hindi pa rin yun sapat dahil ako pa rin ang tunay nilang ina. Tunay na ina, iniwan mo sila sa labas ng gate ng bahay ni Gabriel. At sa ganoong ginawa mo pa lang, pwede ka nang kasuhan ng child abuse. Pareho kayong may sabit. Hindi ba pwedeng mag-usap na lang kayo? Para na rin sa kapakanan ng mga bata. Hindi! Hindi ako makikipagkasundo sa babaeng yan. Malalaki na po ang mga bata. Kung pagbabasehan ng batas, may karapatan na silang mamili kung saan nila gustong sumama. Pakinggan po natin sila at pakinggan din ang panig ng kanilang ama para maging patas ang paghukom sa magkabilang panig. Tumangutango naman ang police chief. Kung talagang desidido kayong magkasuhan, pwedeng iangat ang problemang ito sa korte. Maghanda na lang kayo ng kanya-kanyang abogado. Sumang-ayon si Andrea
Habang si Yesha naman ay tahimik lang dahil ayaw naman niyang magsalita na hindi siya sang-ayon. Titingnan na lang niya kung saan hahantong ang mga nangyayari. Matapos mag-usap sa pribadong kwarto ang tatlo, lumabas din sila. Bumungad naman kay Yesha ang naghihintay na kambal, si Jay at si Gabriel. Ayos ka lang ba? Wala ba silang masamang ginawa sa'yo? Ayos lang ako, Gabriel. Niyakap naman si Yesha ng kambal. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May pagbabantang sabi ni Andrea. Hindi mo na kami mababantaan, Andrea. Tatapusin ko ng kabaliwan mo. Gawin mo ang kaya mo. Kahit saan kayo pumunta at kahit saan papupunta ang nangyaring ito. Hindi ako susuko. Hahabulin ko kayo at babawiin ko ang mga anak ko. Ano naman ang mapapala mo doon, Andrea? Hindi ba't iniwan mo na sila sa akin noon? Sa ginawa mong yun, pinutol mo na ang pagiging ina mo sa kanila. Wala ka nang babalikan pa at wala kang makukuha sa amin. Wala sa'yo, pero meron ako mapapala kay Yesha. Lahat ay gagawin ko, makulong lang yung babaeng yan. Nagmaratsa na siya palabas ng tuluyan sa police station. Nagdesisyon din sina Gabriel na umuwi na. Habang nasa kotse, kinakausap naman nila ang kambal tungkol sa nangyari na magiging maayos din ang lahat. Daddy, gusto namin si Mami Yesha na lang ang maging mami namin forever. Di ba pwede yun? Oo nga, Daddy. Di ba pwedeng maging one big happy family na lang tayo? Mga anak, hindi naman kasi madali ang hinihingi ninyo. Bakit, Mami? Ayaw niyo po ba kay Daddy? Natahimik naman si Yesha nang itanong iyon ni Eya. Hindi niya alam ang isasagot dahil kung sasabihin niyang hindi, magsisinungaling siya sa kanyang sarili. At kapag inamin niya namang oo, baka mapahiya lang siya. Lalo na at masyado siyang asyumera na magugustuhan siya ng isang Gabriel de Leon. Maraming iniisip ang mami niyo. Huwag niyo muna siyang tanungin. Huminto tayo sa isang restaurant para kumain ng hapunan. At diretso na tayong magpapahinga pag-uwi. Okay? Hindi na umangal si Yesha at hinayaan na lang ang gusto ni Gabriel dahil sa loob-loob niya talaga rin namang pagod na siya sa mga nangyayari. Alam niyang pwede siyang umatras o lumayo anumang oras na gustuhin niya, pero masyado na siyang napalapit sa kambal para iwanan ang mga ito. Pagkatapos kumain ng hapunan sa restaurant, umuwi na rin sila. Katulad ng nakagawian, pinatulog ni Yesha ang kambal sa kanilang mga kwarto. Alam po namin na hindi kayo ang tunay na mami namin. Pero pwede po bang ikaw na lang? Dito ka na lang po sa tabi namin, Mami. Gustong-gusto ka namin ni Enzo na manatili na lang sa bahay at maging mami namin. Napangiti naman si Yesha habang inaayos ang kumot ni Eya. Sa kambal, si Eya ang matanda at mas matanda rin ito kung mag-isip. Mahilig siyang mag-observe sa paligid at madalas ding nagbibigay ng komento sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, gusto ko rin yung iniisip mo, Eya. Napamahal na rin kayo sa akin ni Enzo kaya gustong-gusto kong manatili sa mga tabi ninyo. Pero napaka-komplikado talaga ng sitwasyon eh. Pwede din naman pong pakasalan si Daddy. Binanggit niya sa akin noon na gusto ka niya at nakikita ko rin yun sa mga mata niya. Hindi masayahing tao si Daddy pero sa tuwing magkasama tayo, iba yung kislap ng mata niya habang nakatingin sa'yo, Mami. Ikaw talaga? Masyado ka pang bata para mag-observe ng mga ganyang bagay. Hayaan mo muna kami ng daddy mo na pag-usapan ng mga bagay na yan. Sisiguraduhin naman namin na gagawin namin ang lahat para sa inyong dalawa ni Enzo. Ngumiti naman si Eya dahil doon. Kinantahan niya ang bata hanggang sa makatulog na ito. Nang makatulog, hinalikan niya ang noo ni Eya. Good night, anak. Bulong niya bago tumayo at pinatay ang ilaw ng kwarto saka lumabas. Medyo nabigla naman siya nang makita si Gabriel. Anong meron?
May kailangan ka ba? Gusto sana kitang makausap. Tumango naman si Yesha, saka bumaba na sila at umupo sa sofa. Magkaharap sila ni Gabriel na nakaupo. Anong gusto mong pag-usapan? May nilagay namang papeles si Gabriel sa mesa sa kanilang harapan na may kasamang ballpen. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, babayaran kita sa mga araw ng pag-aalaga mo sa mga anak ko. Pagkatapos, lalayo ka na sa amin. Pangalawa, pipirmahan mo ang marriage contract na ito para hindi ka makulong ni Andrea at mapupunta sa atin ang kustodiya ng kambal. Magiging legal guardian ka nila. Marriage contract? Hindi ba't napakabigat nun? Saka hindi ka ba mahihirapan doon lalo na at hindi mo naman ako gusto? Yan ang solusyong nakikita ko para hindi ka makasuhan at mapalayo sa mga bata. Wala namang problema kung pipiliin mo yung una. Hindi naman kita pipilitin. Pero kung pipiliin mo yung una, may sasabihin muna ako sa'yo. Nag-isip naman si Yesha ng ilang sandali. Kung pipiliin niya ang una, wala na siyang babalikan at talagang hindi niya planado ang kinabukasan niya noon pa. Sumasabay lang siya sa alon ng tadhana. Sa pinasok niyang sitwasyon ngayon ay nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay at kung pipiliin niya ang ikalawa, sa pagpipilian, hindi siya masyadong mahihirapan, lalo na at nagugustuhan na rin niya si Gabriel. Unti-unti niya ring nakikita na hindi naman mahirap mahalin si Gabriel. Kailangan lang itong intindihin. Simula noong naging mommy siya ng kambal, hindi rin naman na sila nag-away ni Gabriel kahit isang beses man lang. Ano ang gusto mong sabihin? Bakas naman sa mukha ng lalaki ang pagdadismaya dahil sa tanong ni Yesha. Alam na niyang pinili nito ang unang pagpipilian. Gusto kong sabihin na gusto kita, Yesha. Nangako ako noon na mag-aasawa lang ako. Kapag ang babae ay gusto ng mga anak ko, hindi ko inaasahan ang pagdating mo sa buhay namin. Pero nagpapasalamat ako doon. Pinag-isipan ko ng gusto ang marriage contract. Pero kung pipiliin mong lumayo, rerespetuhin ko yun dahil alam ko na kahit sa ang anggulo man tignan, labas ka sa problema namin ngayon. Kitang-kita ni Yesha ang sensiridad sa mga mata ni Gabriel. Ramdam niyang totoo ang bawat salitang sinabi nito. Walang pagdadalawang isip na inabot ni Yesha ang papeles at tiningnan ito. Matapos ang ilang sandali, isa-isa niya nang pinirmahan. Hindi ka nalalayo? Bakit naman ako lalayo kung nandito ng taong may gusto sa akin? At gusto ko rin. Isa pa, wala na akong mababalikan pa. Napalapit na rin ako sa kambal. At ngayon, binuo mo na ang desisyon kong manatili sa kanilang tabi, kahit anong mangyari. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ka ba magsisisi? Gustong gusto kitang manatili. Pero alam ko rin naman na hindi mo anak ang mga anak ko. Maraming oportunidad ang naghihintay sa'yo. Hindi naman sa dugot laman nasusukat ang pagiging magulang. Isa pa, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko ngayon. Tumayo naman si Gabriel at nilapitan si Yesha. Nagpasalamat siya ng husto at nangakong gagawin ang lahat para hindi magsisi si Yesha. Kinabukasan, tinungo nila ang police station at nagsampa ng kaso laban kay Andrea. Dahil sa malakas nilang ebidensya at sa pagiging legal na mag-asawa, nanalo ang panig ni na Gabriel at Yesha. Napunta sa kanila ang buong kustodiya ng kambal at sobrang saya naman ng kambal. Si Andrea naman ay pansamantalang nakulong at kailanman ay hindi na makakalapit kina Gabriel at Yesha lalo na sa kambal. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, naging mas malapit si Gabriel at Yesha sa bawat isa. Sabay nilang ginampanan ang pagiging mabuting magulang sa kambal. Si Jay naman ay naikasal na sa girlfriend nito na buntis na rin. Ang ganda mo po, Mami! Puri ni Eya kay Yesha. Mas maganda ka, anak.
Saka ano ba to? Ba't nakasuot ba ako ng puting gown? Nasa kwarto sila ng bahay ni Gabriel at silang dalawa lamang. Disney Princess nga po ang team ng birthday party namin ni Enzo. Kailangan niyo pong nakasuot ng gown. Ako din kayo nakasuot, di ba, Mami? Pink naman yung suot mo, anak. Pang Disney princess talaga. Ako ba? Pang Disney princess ba itong suot ko? White ito na gown. Para naman akong ikakasal dito eh. Panay ang tingin ni Yesha sa malaking salamin. Parang nahihiya kasi siya sa suot niya na mukhang wedding dress. Pero napakaganda nito. Kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan. Meron itong butterfly sleeve na napapalibutan ng makikinang na disenyo. Hayaan mo na, Mami. Birthday naman namin ni Enzo eh. Pinisil naman ni Yesha ang pisngi ng anak. Oo na alam mo talaga ang gagawin ko eh. Nagagawin ko ang lahat, mapasaya lang kayo. O ano, tapos na kayo? Handa na ang sasakyan. Kayo na lang ang hinihintay sa venue. Sabi ni Jay mula sa labas ng pinto ng kwarto. Hinawakan naman ni Yesha ang kamay ng bata at sabay na lumabas. Birthday celebration ngayon ng kambal at 9 na taong gulang na rin sila. Walang ideya si Yesha sa celebration party dahil si Gabriel ang naghanda nito. Nang makasakay sa kotse, pinaandar na rin ito ni Jay at tinungo ang venue. Matapos ang ilang minuto, narating din nila ang kanilang destinasyon. Paglabas ni Yesha sa kotse, agad naman siyang nagulat. Anong kalokohan to? Bakit nasa simbahan tayo? Tanong niya kay Jay, nakakalabas lang din ng kotse. Lumapit naman sa kanya si Jay sa kanilagay ang kamay niya sa braso nito. Just go with the flow. Bulong ni Jay sa kanaglakad. Wala namang choice si Yesha kundi ang sumunod dahil nakahawak si Jay sa braso niya kung nasaan ang kanyang kamay. Nakita niya naman si Eya na unang pumasok sa loob ng simbahan. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob kasama si Jay habang rinig na rinig ang musika na pinapatugtog ng simbahan. Anong trip to, Jay? Kinakasal ba ako? Tumawa naman ng mahina si Jay. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede ka namang tumalikod at tumakbo papalayo ah. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Yesha. Unti-unti siyang kinakabahan sa mga nangyayari. Hindi pa siya handa pero mas lalong hindi niya gustong tumalikod at tumakbo na lang papalayo. Lalo na unti-unti na niyang naaaninag ang groom sa may hindi kalayuan. Naiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Matapos ang ilang sandali, tuluyan naman na siyang nakalapit kay Gabriel. Hindi ba't birthday ng kambal? Bakit naman tayo nagpapakasal ngayon? Nabigla ba kita? Pangarap ko rin namang magkaroon ng maganda at masayang kasalan. Saka, hindi ko ideya to. Ideya to ng kambal. At ito ang gusto nilang birthday gift. Nilingon naman ni Yesha ang kambal na magkatabing nakaupo at nakangiti sa kanilang kinaroroonan. Napailing-iling na lang si Yesha sa kabinalik ang tingin kay Gabriel. Inilahad ni Gabriel ang kamay niya kay Yesha na tinanggap din naman ni Yesha. Sabay silang naglakad papunta sa harap ng altar kung nasaan ang pari. Gabriel, tinatanggap mo ba si Yesha bilang iyong legal na asawa? Na siyang makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at sa yaman, sa kaginhawaan at sa hirap, at kamatayan lamang ang inyong paghihiwalay? Yes, Father. At ikaw naman, Yesha, tinatanggap mo ba si Gabriel bilang iyong legal na asawa? Na siyang iyong makakasama sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at sa yaman, sa kaginhawaan at sa hirap, hanggang sa kamatayan kayo ay magkahiwalay? Yes, Father. Kayo ngayon ay ganap ng mag-asawa. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Masaya namang tumalon-talon ang kambal. Pagkatapos ng seremonya, tinungo na nga nila ang venue. Naging doble ang selebrasyon at walang katapusang kasiyahan.
Ang araw na yon ay hindi makakalimutan ng bagong mag-asawa at ng kambal. Makalipas ang 5 taon, Enzo, bilisan mo na! Manganganak na si Mami! Nasaan ka ba? Ba't ang tagal mong tumakbo? sigaw ni Eya. Sandali lang! Kumuha lang ako ng kinakailangan na gamit. Nasaan na ba ang cellphone ko? Tatawagan ko si Daddy. Pabalik namang tugon ni Enzo na pababa ng hagdan habang may daladalang bag. Tinawagan ko na siya. Tumawag na rin ako ng taxi sa labas. Bilis, tulungan mo ako kay Mami. Dali-dali namang lumapit si Enzo kay Yesha na namimilipit sa sakit habang nakahawak sa malaki niyang tiyan. Dahan-dahan nilang inakay ang ina palabas ng bahay, kung saan may naghihintay na taxi. Pagdating sa ospital, inasikaso naman agad si Yesha ng mga doktor, lalo na at kilala na siya ng mga ito. Nasaan ang mami niyo? Ayos lang ba siya? Kumusta ang baby? Magkakasunod na tanong ni Gabriel, nakakarating lang sa ospital. Hinihingal pa siya. Nasa loob pa siya ng emergency room, Daddy. Maghintay daw muna tayo, sabi ng doktor. Tumango naman si Gabriel sa kapabalik-balik na naglakad sa harap ng kambal na nakaupo sa upuan sa hallway. Hinayaan naman muna ng kambal ang kanilang daddy sa ginagawa nito dahil batid nilang kabado ito. Ganoon din sila. Matapos ang ilang oras, lumabas din ang doktor sa ER at agad na nilapitan si Gabriel. Congratulations, Mr. De Leon. Safe ang asawa mo at ang anak niyo. You have a healthy baby boy. Nagpasalamat naman ng gusto si Gabriel sa maayos na panganganak ni Yesha. Sobrang saya niya at ganoon din ang kambal. Ang cute niya, no? Puri ni Eya sa sanggol na karga-karga ni Yesha na maayos na ang kalagayan. Nasa kama pa rin siya sa kwarto niya sa ospital. Oo naman, tingnan mo. Magkaparehas kami ng ilong. Mana siya sa akin. Sabi naman ni Enzo. Napahinto naman ang kambal. Napatingin kay Gabriel nang marinig na humikbi ito. Napakurap ng ilang beses si Eya nang makitang umiiyak ang daddy niya. Daddy, bakit ka umiiyak? Nagiging bakla ka tingnan. Pinahira naman ni Gabriel ang luha niya sa muka. Sobrang saya ko lang. Sa kabila ng mga nangyari noon, may mas marami pa rin palang biyaya na dumating sa atin. Nagpapasalamat ako ng marami. Mas nagpapasalamat kami sa inyo ni Mami, Daddy. Biniyayaan kami ng mababait at maalagang mga magulang. Dahil sa inyo, may anak na namang nabuhay at magiging swerte dahil kayo ang magulang niya. Iingatan at mamahalin din namin siya ng buong puso, katulad ng ginawa niyo sa amin ni Enzo. Tumango naman si Gabriel habang si Yesha ay hindi na rin mapigilan ang mapaiyak. Nagyakapan silang lahat at masayang pinagmasdan ang sanggol na bagong magiging parte ng kanilang pamilyang binubuo. Sa huli ay nangako silang